Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin noon. Para sa akin, mga kwentong panakot lang yon ng matatanda para sumunod kami sa gusto nila. Pero nagbago ang lahat nang may isang pangyayari sa pamilya namin na hindi ko malilimutan. Nagbakasyon kami noon sa probinsya ng lola ko sa Antique. Matanda na siya, pero malakas pa. Mahilig siyang magbigay ng mga babala tungkol sa mga engkanto, lamang lupa at aswang. Lagi niyang sinasabi sa amin, huwag kayong aalis kapag mag-aalas 6 na ng gabi. At huwag na huwag kayong dadaan sa may balete. Siyempre, hindi ko naman yun sineryoso. Ang kapatid kong si Junjun naman, mas lalo pang naging matigas ang ulo. Tawang-tawa pa siya habang ginagaya ang tono ng boses ni Lola. Huwag dumaan sa balet, baka kunin kayo. Ha ha ha, pangaasar niya. Lola just shook her head. Sinasabi ko sa inyo, makinig kayo. Isang gabi, niyaya ako ni Junjun na sumama sa kanya sa bayan. May binili lang daw siyang alak kasama ang mga pinsan namin. Naalala ko ang babala ni Lola, pero ang kulit ni Junjun. Ano ka ba? Hindi ka ba lalaki? Takot ka ba? Dahil ayoko namang magmukhang duwag, sumama ako. At para lang patunayan na matapang siya, dumaan pa kami sa ilalim ng balete. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang kahit anong tunog ng kuliglig o palaka. Nakakapanindig balahibo, napasulyap ako sa puno. Para bang may nakatingin sa amin. Ang boring naman. Wala namang aswang eh. Natatawang sabi ni Junjun. Tapos, bigla siyang tumigil. Bakit ako nandun? Nakatayo si Junjun sa harapan ko. Pero itinuturo niya ang isang bagay. Napatingin ako. Sa ilalim ng balete, may isa pang Junjun. Nakatayo, nakangiti at nakatingin sa amin. Huwag kang tatakbo. Mahina kong bulong. Pero bago ko pa siya mapigilan, biglang tumakbo si Junjun paalis. At sa takot ko, sumunod ako. Pero habang tumatakbo kami pa uwi, may napansin ako. Si Junjun na nauna sa akin. Naging 3, naging 4. Lahat sila parehong-pareho ng itsura niya. At lahat sila tumatawa. Hindi ko na alam kung paano kami nakauwi. Ang alam ko lang, pagdating namin sa bahay, walang-wala na si Junjun sa likod ko. Dumiretso ako kay Lola, nanginginig, umiiyak. Sabi ko, si Junjun, nawala siya. At doon lang ako kinilabutan sa sagot ni Lola. Sabi ko sa inyo, makinig kayo. Buong baryo ang naghanap kay Junjun. Pero kahit anong gawin namin, hindi namin siya nakita. At ang mas nakakatakot, kinabukasan, sa ilalim ng puno ng balete, may natagpo ang damit niya. Malinis, walang dugo, walang kahit anong senyales ng bakas. Parang hinubad lang at iniwan doon. Hindi na namin siya nakita mula noon. At simula nang mangyari yon, hindi na ako sumuway sa matatanda.